Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong April 4, 2019, si Darren Hickey na isang 51 years old ay kalalabas lang ng Richmond House, ang wedding venue na pinamahalaan niya sa Charlie, England. Nang pigilan siya ng isa sa mga chef na humiling kay Darren na tikman ang isa sa kanilang mga bagong fish cake. Kaya napilitan si Darren na tikman ito. Pero sa pagkagat niya sa malutong na fish cake, ang kanyang bibig ay sinalubong ng isang malambot, creamy at sobrang init. Gayunpaman agad niyang nilunok ang pagkain at nagsimulang umusbong ang pananakit sa kanyang lalamunan. Isang sakit na kalaunan ay naging napakahirap sa kanya. Kaya nagpasya siyang ipasuri ito. Bumisita siya sa urgent care ward sa Charlie Hospital. Ipinaalam ni Darren sa staff ng hospital na maliban sa patuloy na pananakit ng kanyang lalamunan, ay wala na siyang iba pang nararamdaman. Ang kanyang medikal na pagsusuri ay nagpakita ng walang kakaiba, kabilang ang walang mga kapansin-pansing issue sa kanyang paghinga sa pagsusuri sa kanyang dibdib. Ang kanyang sitwasyon ay tinalakay din sa isang espesyalista sa tenga, ilong at lalamunan mula sa isang malapit na teaching hospital. Dahil siya ay tila masigla at walang malubhang sintomas, si Darren ay pinauwi na may dalang paracetamol para sa sakit at inutusang bumalik kung ang kanyang mga sintomas ay lumala. 2 oras pagka-uwi niya, ipinaalam niya sa kanyang partner na si Neil Parkinson na tumitindi na ang pananakit ng kanyang lalamunan. Ngunit sa halip na dumiretso pabalik sa ospital, pumunta siya sa kanyang silid upang subukang magpahinga. Makalipas lamang ang 15 minuto bandang 9:45 ng gabi, naging masama ang lahat. Isang kakaibang tunog ang narinig ni Neil mula sa itaas, kasunod ang pagsigaw ni Darren. Tumakbo siya sa itaas upang tingnan kung ayos lang ang kanyang partner, ngunit ang nakita niya ay gumulat sa kanya. Nakatayo ito na nabulunan at umuubo, kaya binatukan niya ito sa likod. Ngunit pagkatapos ay dumaos-dos ito sa sahig. At agad namang tumawag si Neil ng ambulansya at nagpatuloy sa pagsasagawa ng CPR kay Darren sa utos ng emergency operator na kausap niya sa telepono. Nang dumating ang mga paramedic sa pinangyarihan, alam nilang kailangan nilang magtrabaho ng mabilis at nagsagawa ng emergency tracheostomy, isang pamamaraan kung saan ang isang maliit na paghiwa ay ginawa sa trachea ng lalamunan at nagpasok ng isang tubo upang tulungan siyang makahinga, na mahalagang lampasan ang anumang sanhi ng sakapal at pumutol sa kanyang supply ng oxygen. Pagkatapos ay isinakay siya ng mga paramedic sa ambulansya at mabilis na dinala sa ospital. Patuloy silang nagsasagawa ng CPR kay Darren habang nasa biyahe ng halos 20 minuto patungo sa Royal Bolton Hospital. Sa sandaling dumating sila, agad na nagsimulang magtrabaho ang mga kawani ng medikal upang muling makahinga si Darren sa kanyang sarili. Ngunit nag-alala sila na ang kanyang airway ay nablock na ng napakatagal. Nakapagtataka na nagsimula siyang mabulunan ng halos 10 oras pagkatapos makain ng fish cake. Sinabi pa niya sa ospital sa kanyang naunang medikal na pagsusulit na hindi siya nahihirapang huminga, kaya bakit biglang nagbago at gaano kadalas nangyayari ang ganito. Ngunit noong 2022 naitala ng United States ang humigit kumulang 5,554 na nabulunan at ang sanhi ng pagkamatay. Karamihan dito ay mga matatandang indibidwal. Yan ay isang medyo mataas na bilang ng mga nasawi dahil sa pagkabulon. Ngunit paano ito nangyayari? Nalaman nila na si Darren ay isang stroke survivor 7 years na ang nakalipas, na maaaring magpaliwanag kung bakit siya lumunok ng pagkain na mainit. Sabi ng mga eksperto na posible para sa isang nakarecover na biktima ng stroke na magkaroon ng mga naantalang reaksyon ng sensory input dahil sa mga kapansanan sa mga neural pathways. At sa gayon ay tumataas ang panganib ng pinsala kapag pinasukan ng mainit na pagkain.
Kaya posibleng hindi niya namalayan na napakainit pala ng fish cake para lunukin. Nalaman lang niya hanggang sa nalunok niya na ito. Ngunit paanong naging napakainit ng fish cake? Posibleng ang fish cake ay kadalasang binubuo ng malambot na palaman na napapalibutan ng deep fried crust ay inalis sa deep fryer at hinayaan na lumamig ng sapat na sapat para maging masarap ang malutong na panlabas. Dahil mamasa-masa at insulated ng pritong butter ang loob, mas mabagal itong lumamig at malalaman lamang ang matinding init nito nang kumagatan na si Darren. O posible rin na ang pagkain ay ginawa ng mas maaga at pinainit muli sa microwave para ihain na nagbubukas ng isang bagong tsorya sa nangyari. Ang mga microwave ay maaaring magpainit ng pagkain ng hindi pantay na lumilikha ng mga mainit na bahagi ng pagkain na maaaring hindi mo kaagad mapapansin. Maaari itong maging mapanganib dahil kung kakain ka o uminom ng isang bagay na may mga nakatagong hotspot na ito, maaari nitong lampasan ang karaniwang mga pananggalang sa iyong bibig at maghatid ng matinding init sa iyong lalamunan bago mo man lang mapagtanto na ito ay masyadong mainit. Ang halimbawa dito ay ang isang 21 years old na lalaking mag-aaral na nagkaroon ng paso sa kanyang lalamunan pagkatapos kumain ng bagong microwave na patatas at hindi ito hinayaang lumamig. Sa una ay nakaranas siya ng isang pakiramdam na may nabara sa kanyang lalamunan at kalaunan ay nahirapan siyang lumunok at huminga. Ang medikal na pagsusuri ay nagsiwalat ng pamamaga sa lalamunan. Ngunit walang nakikitang mga sakapal o airway blockage. Ang treatment dito ay may kinalaman sa feeding tube at mga steroid na humantong sa kanyang pagaling pagkatapos ng 3 araw. O ang kaso nito ng 79 years old na lalaki na nakaranas ng matinding sakit at nahirapang lumunok pagkatapos kumain ng sobrang init na lasagna na pinainit sa microwave. Kasama sa kanyang mga sintomas ang paos na boses, hirap sa paglunok ng laway at isang nasusunog na pakiramdam sa kanyang upper digestive tract. Isang endoscopy sa emergency department ang nagpakita ng mga paso sa kanyang vocal cord at sa kanyang esophagus. Ang paraan ng gamutan sa pamamaga ay maingat na pagsubaybay sa intensive care. Sa kabutihang palad ay gumaling ang matanda sa loob ng 2 araw at nakalabas sa ospital nang walang anumang natitirang sintomas. Kung ano ang eksaktong nangyari sa lalamunan ni Darren ay ipinaliwanag ng mga eksperto. Sa sobrang init pala ng fish cake ay nagdulot ito ng thermal burn sa kanyang larynx na siyang itaas na bahagi sa loob ng lalamunan na kinabibilangan ng vocal cords. Ang pinsalang ito ay nagresulta sa isang laryngeal edema, isang mapanganib na pamamaga na maaaring humadlang sa daanan ng hangin. Sa kasamaang palad, ang mga partikular na burns na ito ay maaaring umunlad ng tahimik at mabilis na lumala. Kadalasan ay walang mga paon ng malubhang sintomas na nagdala ng tunay na panganib. Sa kaso ni Darren, ang matinding paso ay napakalalim sa kanyang lalamunan na ang laryngeal edema ay makikita lamang gamit ang mga espesyal na kagamitan. Sa kasamaang palad, walang mga medikal na tauhan ang maaaring gumawa nang dumating si Darren sa ospital sa pangalawang pagkakataon. At pagkatapos maubos ang lahat ng mga opsyon, kinumpirma ng electrocardiogram ang mapangwasak na katotohanan. Huminto ang puso ni Darren pagkatapos ng 25 minutes na CPR. Hininto nila ang kanilang mga pagsisikap at idineklara si Darren na namatay sa mga unang oras ng sumunod na umaga. Kinumpirma ng isang pagsusuri sa post-mortem ang pamamaka. Ngunit walang nakitang mga palatandaan ng isang reaksyong allergy na nagpapatibay sa direktang sanhi ng kamatayan na isang thermal injury mula sa mainit na fish cake na kanyang kinain. Ipinaliwanag ni Dr. Patrick Wow na nagsagawa ng autopsy kay Darren na ang kanyang kaso ay hindi pangkaraniwan. Karaniwang nakikita natin ang sitwasyon nito sa mga taong sangkot sa mga sunog sa bahay na nakalanghap ng usok na sumusunog sa airways o mga aksidente sa industriya ng mainit na singaw.
Maaaring lumitaw na maayos ang pasyente. Kakausapin ka nila. Pero pagkatapos ay doon pa magsisimula ang pamamaka. Ligtas na sabihin na hindi mo dapat asahan na masusunog ang iyong lalamunan sa tuwing kakain ka ng isang pagkain na medyo mainit. Ngunit ang kaso ni Darren ay nagpapakita sa atin kung paano maaaring maging nakamamatay ang mga thermal injuries kapag hindi naagapan. Kahit na ito ay simpleng sakit lamang sa iyong lalamunan pagkatapos kumain ng mainit na pagkain. Malamang na dapat kang makakuha ng agaran at masusing pagsusuring medikal upang maging ligtas. Maaari itong maging isang matinding pagkasunog at maging mas malala. Kung sa tingin mo ay interesting ang kwentong ito, paki-like at subscribe po sa aking channel and as always, keep safe everyone.